Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po si Paul Ocampo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. I-follow up ko lang yung mga pinag-usapan natin na nakaraan. Pinag-usapan natin yung yung mga bagay-bagay na ayaw ko dito sa NHS bilang isang cleaner. So meron na tayong 6 na binanggit at balikan na lang ninyo kung ano yung mga yon. Nasa vlog ko na, no? Kaya panoorin na lang ninyo. So magsimula tayo sa pang-7, di ba? Yung pang-7 natin is yung namin, kasi yung rota namin dito, kasi ako rota ship ako eh. Ibig sabihin umiikot yung rota ko sa 7 days a week na schedule. So pag sinabi mong rota ship ka, meron kang Sabado at Linggo. So hindi ka lang Monday to Friday, kundi meron ka ding Sabado, Linggo. Pero may break ka naman doon. Usually ang aming rota is umaabot ng 6 days, dire-diretso yun from 7:30 to 1:30. Tapos matatapos yan after 6 days. So pagkatapos ng 6 days, meron na kaming 2 days off. So imagine niyo, di ba, 6 days ka nagtatrabaho tapos 2 days off lang. Pero 6 hours lang naman. Pero sa totoo lang, bilang cleaner, nakakapagod din yun, di ba? So after nun, yung 6 days mo na yun, na 2 days off, is 4 weeks mong gagawin yun, isang buwan. Tapos after 4 weeks, magkakaroon ka na, actually 5 weeks nga eh. So sa ikapip na week, magkakaroon ka na ng 3 days off na weekend, na Saturday, Sunday, tas Monday. So after that, may 5 days off ka na naman, tas may 3 days off ka na naman ulit. May 5 days kang after that, meron kang 5 days na ipapasok, tapos meron kang 3 days naman na off, na magsisimula naman yon sa Sunday, Monday, Tuesday. So balik ka na ulit ng Wednesday. So, balik na naman ulit ang rota mo sa 6 na araw at 2 off na 5 weeks. 'Di ba? 'Di ba? Kung iisipin mo, nakakapagod. Actually nakakapagod talaga. Nireklamo ko na nga rin 'yan kasi lately naglabas ng batas ang UK na nag-i-implement na sila ng work-life balance. Kaya kung ikaw ay may mga problema sa mga anak mo, may mga ayaw mo ng ganung shift mo, pwede kang mag-request sa management na ayusin yung shift mo, na kung gusto mo pumasok kunyari ng 3 days straight, 12-hour shift, pwede yun. Pero sa cleaning kasi namin dito sa Nottingham University Hospital, hindi ganun eh, kasi sabi ng mga supervisor, kung gagawin nila yon, magdadagdag na naman sila ng tao. Wala nga, bangkarote nga ang England, bangkarote ang England ngayon, bangkarote ang ospital, ang daming utang dahil sa pandemic, mga mismanagement. Kaya nag-iipon ngayon, nagbabayad ng mga utang, kaya hindi talaga mangyayari. At sabi nila sa akin, talagang hindi mangyayari yan. Kaya ganun palagi ang schedule mo, 6 days, 2 days off for 5 weeks, tapos 3 days off, 5 days, 3 days off, tapos balik ka na naman ulit sa 5 weeks na tig to 2 days. Diba? Kapagod sa totoo lang. Pero okay na rin yun, kasi pagdating naman sa hapon, pahinga ka na eh. Ang gusto ko lang sana, yung magkaroon kami ng pagkakataon na kahit man ng 10-hour shift, diba? Kasi 30 hours ako a week eh. 10-hour shift in 3 days. No, diba? Pwede naman yun eh. Wala kang magagawa. Cleaner ka lang. Wala ka naman sa management, diba? Sorry ka. So, pang-7 natin yun. Yung sumunod, yung mga bullying supervisor saka bullying manager, na hindi mo maiiwasan talaga yan. Meron yan. Pero ang solusyon lang dyan is pag napikong ka, ipa-union mo. Magsama ka ng union, kausapin mo siya. At pagka hindi siya tumino, take it to the higher management. O punta ka sa HR. So, tandaan mo lang na pag nag-accuse ka ng bully, siguraduhin mo talagang binubully ka. Kasi minsan, hindi lang bullying ang ina-accuse dito, minsan ina-accuse ng racism. Pero actually, sa mga experience ko, kadalasan hindi naman ganun ang sistema eh. Kasi marami pa rin naman sa mga puti na ayaw nila ng maging racist. Pero ngayon kasi medyo may problema ngayon ng UK, kasi merong right wing dito na ang pangalan niya Nigel Farage, at gusto niya kasi magkaroon ng alisin lahat ng mga migrant dito. Galit siya sa migrant eh. Whether ikaw ay illegal o illegal ka, galit siya. Kaya ang gusto niya, ang England, ang UK para lang sa mga puti. Na I don't think na mangyayari yun, kasi mapipilay sila eh. Mapipilay ang kanilang working system. Dahil karamihan ng mga
low income job dito, ang tumatrabaho, puro migrant. Katulad ko, janitor, di ba? Sinasabi ng iba, hindi daw totoo yun. Totoo yun. Marami namang pati na ayaw ng ganitong trabaho, ayaw ng mga carer, ayaw ng mga nursing, ayaw nila yan. May mangilan-ngilan, pero sa totoo lang, dominante ng NHS, dominante ng mga migrant ang NHS. Kaya yung sinasabi ko, kung meron ka mga bullying manager, supervisor, make sure mo lang na talagang binubuli ka. At talagang wag kang mambabastos, wag kang mga away, wag kang mananakit, ha? Wag kang mananakit, utang na loob. Pag binubuli ka, daanin mo sa legal na sistema. Ireklamo mo. Sabihin mo sa kanya hindi mo gusto. Sabihin mo lang sa kanya hindi ko gusto yung ginagawa mo, but because I felt you're bullying me. I feel like you're bullying me. Sabihin mo sa kanya, and then if you won't stop what you're doing, pumunta tayo sa higher management. Tandaan nyo, hindi kayo pwedeng bastusin dito kung kahit pinakabalahura na kayong cleaner sa buong ospital o sa buong, kahit sa hindi sa ospital, sa ibang lugar, hindi kayo pwedeng bastusin na pahiya kayo sa gitna ng tao. Kausapin kayo ng maayos. Lagay kayo sa isang lugar na walang makakarinig sa inyo kasi kayong dalawang mag-usap. Yun ang proper way. Tandaan nyo, yun ang proper way. Diba? At ikaw naman din, huwag ka magtataas ng boses mo. Diba? Ngayon, kung nasa tingin mo, makalimutan ng manager na nasa gitna pala siya ng corridor o nasa gitna pala siya ng isang ward at pinapagalitan ka, sabihin mo sa akin, pwede ba mag-usap tayo sa cupboard? Ganunin mo. Kasi napapahiya na ako dito eh. Paalala mo sa kanya kasi tao din yung mga yan eh. Kakamali din yan eh. Ngayon, yung tungkol sa bullying, panoorin na lang nyo yung ginawa sa akin ng isang supervisor. Yung kwento ko. No? Makikita nyo doon paano ko hinandle yan. Pero actually, declare up ako eh. Kasi dalawa lang naman kami. Hindi wala naman nakaharap na ibang tao, kaya okay lang yun. Di ba? Kaya okay lang yun. Sige, next topic tayo. So, yun, yung mga ayoko lang din, marami din kasi abusive dito sa sickness. Kaya, just recently, bininform na kami na magkakaroon na sila ng paghihigpit sa mga long-term sickness. Kasi marami abusado dito kahit sa ward. Minsan mapansin mo yun na mawawala sila ng 3 buwan. So after 3 months, babalik sila, magtatrabaho lang sila ng 2 months, tapos magka-off sick na naman, sasabihin, nalaglag sila sa hagdanan or nabali yung kanilang kamay, ganun. Kasi sa totoo lang, hindi mahirap kumuha ng sick note dito sa GP. Kaya kung gusto nila talaga ng higpitan ang long-term sickness, yung mga GP kausapin nila, yung mga doktor, yung mga general practitioner na doktor, yung mga nasa clinic. Kasi yung mga yan, mabilis magbigay ng ano yan. Ang isa pang tinitend i-abuse dito is yung depression. Pero sa palagay ko lang totoo naman kasi tinan mo naman, kahapon ang ganda-ganda ng araw. Ngayon, tinan mo naman, yan, madilim na naman, di ba? Parang may bagyo. Kaya kakaawa din yung mga Briton eh. Ako nga, naawa din ako sa sarili ko pag hindi ko na nakikita yan, napapraning din ako yung araw eh. Nainitan ng ulo ko, palagi kung hindi ko gusto yung timpla ng aking utak. Kasi konting bagay lang, naging sensitive ako. Diba? Yung mga ibang tropa ko, ang ginagawa nila, umiinom sila para maiwasan nila. Lalo mo lang binibigyan ng sakit yung sarili mo. Meron ka ng depresyon, na-stress ka na nga dahil sa weather na yan, stress ka na sa trabaho mo, stress ka pa sa pamilya mo, kung saan man. Tapos ganyan pag gagawin mo, iinom ka, o anong mangyari sa'yo niyan? Hindi lalo ka nagkasakit, diba? Kaya, yun lang, mag-iipit na sila ngayon, pero actually unfair yun. Pero actually nagamit ko yan, namatay si mama kasi nag-grave nga ako eh. Kaya first time kong ginamit yan, naka-off sick ako ng 2 months. Actually 3 months nga hiningi ko dun sa sa doktor ko, kaso hindi nila binigay. Ayoko na makipagtalo. Basta at least nandun ako, may annual leave akong 1 month, meron akong bereavement na 2 weeks, tapos may 2 months ako na off sick. Okay na sa akin yun. Pagbalik ko, revive naman ako, pero malungkot pa rin ako dahil wala si mama. Kaya tandaan nyo, yung mga taga-NHS ngayon, yung mga cleaner dyan, o mga logistics, o kahit healthcare assistants, maghihigpit na sila starting this year. Maghihigpit na sila sa mga sickness. Starting April. Kasi yun ang fiscal year eh. Starting April. Kaya ingat-ingat kayo, at pwede na kayo ma-terminate ngayon. Yun ang gusto nila mangyari. Pagka habitual sickness ka at nag-stage 3 ka na, pag hindi nila nagustuhan yung interview sa'yo, sisanti ka kaagad. Kaya huwag nyo nang paabutin sa ganun. Ha? Pag-usapan din natin yung mga paano yung mga off-sick na yan, kung paano yung ginagawa. Paano malulusutan yan, paano mamonitor yung sarili mo. Papaliwanag ko sa inyo kung mga off-sickness dito sa may mga sakit ka, paano kung mag-off-sick o paano yung mga policy nila na dapat sundin nyo.
So susunod na ano natin, vlog natin. Tapos ito pa isa, sa Pilipinas matindi ang respeto natin sa mga matatanda na sa atin sa trabaho, yung mga senior natin, senior staff. Pagka mga senior staff, yun ang mga kinakausap natin kung may tayo kailangan tanungin, di ba? Ginagalang natin yung mga yan, kahit minsan pasaway, di ba? Dito, no way. Kahit ikaw pa 10 taon, 20 years ka, 25, sasabihin na sila, wow, gaganon na sila. Pero deep inside, they don't respect you. Because sa kanila, experience is not a base to respect you. Ganon sila eh. Kaya hindi dito iniimportansyahan yan. Hindi dito pag malaki mo yan. Hindi. Pero ako pinagmamalaki ko yan dito. Kasi tangay na mo pa ako sa isip-isip ko. Tagal ko na dito eh, di ba? Tagal ko na dito eh. Bakit bigyan ka ng respect? Kasi alam mo, ang dami ditong bastos. Mga bagong cleaner, mga bagong staff. Mga bagong staff, mayayabang. Di ba? Maaangas. Alam mo kung sinong magagaling, di ba? Kaya ang possibility pwede mong gawin dyan, paalam mo sa kanila, ako 15 years na dito, 17 years na ako, 18 years na ako dito. Ganunin mo, pero hindi lang, wala lang pakialam yung mga yan, pero at least nalaman nila. Ngayon, pati sa promotion, ganun din. Walang ano dito, walang seniority dito. Walang senior. Pero katulad ko, senior staff na ako, tapos maganda ang record ko. Nung nakaraan, nung nandito na ako sa Carel Bramley, nag-start na ako ng 3 taon. Naperan ako ng supervisory job ng dalawang supervisor ko, si Judy sa si Glennis. So sinabi nila kung gusto ko daw mag-supervisor. Sabi ko, yoko ka ako. Hindi ko naman yung tema. Saka alam mo, mahirap maging supervisor kasi marami kang makakaaway. Kung mahina-hina ka pa sa English, katulad ng kakilala ko, nangangarap maging supervisor, ay mapapaaway lang siya. Kaya huwag ka na mangarap, tol. Tigilan mo. Lagay mo yung sarili mo sa pagkalalagyan. Hirap na hirap ka nga mag-English eh. Diba? Kaya alam mo, Pilipino ka. Kung kukunin mo yung pagiging supervisor, siguraduhin mo na kaya mo makipag-communicate sa mga puti. Sa mga puti na lang. Pag hindi ka marunong makipag-communicate sa puti, tatawanan ka ng mga yan. Meron nandito mga mangilan-ngilan na supervisor na Pilipino doon sa Queen's Medical. Dito sa City wala. Ang lakas ang loob nila eh. I don't know how they perform. Or are they performing well? I don't know. Pero hindi ko naman sila nariningan mag-English. Siguro okay sila kasi nandun pa rin sila eh. Supervisor pa rin sila eh. Pero yung mga iba na nangangarap, pwede evaluate mo muna sarili mo at tingnan mo kung kaya mo talaga. Kasi pag hindi, meron pala ako sa pangkakilala nag-supervisor dito. Sa logistics naman siya. Ay Diyos ko, mabait naman yung tao. Actually, yun yung taong bumati sa akin dito. Unang-unang bumati sa akin dito. Mabait yun. Pero dahil mahigpit siya nung naging supervisor siya, dami niya nakaaway. Magaling din naman mag-English yung taong yan. Saka very talkative siya. Kaya niya i-express ang sarili niya. Kaya kaya niya makipag-usap sa mga puti. Pero mahigpit siya. Kaya bumalik lang din siya sa pagiging logistics. Hindi na siya nag-supervisor. Kasi mapapaaway talaga siya. Di ba? Kasi pagka ganyan na mahigpit ka, naningita ka, tapos yung sinisita mo puti, na hindi ka naiintindihan, putang naaway yan. Ikaw madadali dyan. Madadali ka ng bullying o racism din. Alam mo ng Pilipino, racist din, di ba? Kaya isipin mo muna, Brad, isip-isip ka muna. Alam ko ilang beses ka nag-apply ng supervisor eh. Ikaw din naman nagsabi, di ba? Kaya ingat-ingat ka sa sinasabihan mo, no? Kaya yun ang mapapayo ko. Kung gusto mo maging supervisor dito, make sure na kaya mong express ang sarili mo in the right term, in the right word, in the right sentences. Kung makikipag-usap ka sa kanila at sisitayin mo sila at sasabihin mo sa kanila maling ginagawa mo, madumi ang word mo, madumi ang lugar mo, sabihin mo na maayos, hindi yung pag-i-English ka, nag-iisip ka pa. Ay Diyos ko, ang dami niyan dito, di ba? Karating lang dito, kala mo kung sino na hindi nga marunong mag-English. No English. Meron pa akong kilalang cleaner na ganyan. Bagsak-bagsak ang kanya Pilipino, bagsak-bagsak ang kanyang word. Pag sinita siya, no English. Technique yan. Technique yan. Pero sama mo naman tao, sama mo naman cleaner kung ganyan ka, di ba? Balahura ka. Karma mo ning yan, di ba? Yun. Basta pag may supervisor at manager na bully, i-report mo. Kausapin mo rin, at sabihin mo hindi mo gusto yung ginagawa niya sa'yo, di ba? Yun lang, ganun lang. Ano nakadali? Huwag kang magpapabuli. Huwag ka din mambubuli. Okay? Tapos, meron akong isang kaibigan dati sa Sainsbury, nakasama kong maglinis. binibigyan ko siya ng technique pumasok sa ospital. Ano mo sabi niya sa akin? Ayoko pre sa ospital. Sabi ko, bakit?
Mahirap na, may maawa ako na sakit. May-infect din ako. Sa bagay, totoo siya. Totoo talaga siya. Kasi, pag nasa ospital ng tatrabaho, very prone ka. Kasi, pumapasok ka sa mga infected area eh. Kahit nag-apron ka, kahit nag-bebes ka yung buong apron na takip ka, may possibility pa rin ma-infect ka. Kaya nga ng COVID, di ba? Ang dami na-infect. May mga muntik pang mamatay. May namatay nga. Di ba? May cleaner nga ako na kasama na Pilipino na-infect siya. Hindi ko alam kung support siya na-infect o ano, pero nag 50-50 siya, muntik na siya mamatay. Kasi may diabetes din yun. May edad na rin. O. Kaya actually, totoo siya. Pero ang pagtatrabaho sa ospital, kahit cleaner ka lang, o healthcare assistant ka, o kahit nurse, hindi para sa lahat. Kasi may mga tao talagang ayaw nila sa ospital. Ayaw nila yung amoy, ayaw nila yung makikita yung mga pasyente, di ba, na naghihingalo, o di ba, ako nakakita na ako ng ganyan. Minsan nga, nakaupo lang, mamaya-maya, nag-flatline. O ilang beses na yan, Diyos ko, natataranta lahat na nasa ward. Yung mga ganun, may mga Pilipinong ayaw ng ganun, may taong ayaw ng ganun. Minsan, ayaw nila yung mga nakikita ng mga EBS, di ba, mga ihi, ganun. Sensitive masyado ang amoy nila. O ayaw nakakita ng dugo. Ayan. Kaya hindi lahat ng tao pwede sa ospital. Kaya evaluate mo yung sarili mo. Pinapayuhan lang kita na sabi ko madali nga na magtrabaho ng cleaner ito, pero kung hindi mo naman talaga tema sa ospital, huwag ka mag-ospital. Mag-hotel ka na lang. Okay din naman doon. Or maglinis ka sa groceries, di ba? Sa bakeries. Yan, okay din yan. Walang problema yan, di ba? Kaya tandaan mo, pag nasa ospital ka, nagtatrabaho, kaya whether cleaner ka, logistics ka, or porter ka, or healthcare assistant, nurse, o kahit doktor ka, consultant ka, you are prone to infection. Pwede kang mahawa ng sakit ng mga pasyente. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo, huwag kayong balahura, huwag kayong sa sarili, ingatan nyo yung sarili nyo, kasi once nang karoon kayo, katulad ng mga C-dip, na Diyos ko, grabe yan, pagtatay yan, may dugo. O, tapos yung mga marami yan eh, na grabe, na talagang ingat ka, di ba? Kaya, kung di mo talaga kaya ang ospital, huwag ka mag-hospital. Yun lang payo. So, lastly, meron pang isa dito na ang NHS kasi, whether you like it or not, is dominated by women. Yes. Because a hospital is for caring. Diba? Kaya, karamihan ng mga boss, women. Sa supervisory lang namin, sa cleaning, halos lahat babae. Siguro bilangin ko lang yung mga lalaki, baka siguro mga 3 lang o 4. Tapos the rest ng supervisor, puro babae na yun. So yung rest of the supervisor, sabihin mo na 10 o 12 sila. Puro babae yun. Kaya isipin mo na lang, di ba, na ganun ang patakaran dito. Kaya kung lalaki ka, minority ka sa ospital. Kahit sa cleaner, maraming babae kaysa sa lalaki. Although, ang cleaning kasi, pwedeng babae, pwedeng lalaki, di ba? Kaya no problem yan. Kaya, sa akin naman kasi, pag nursing talaga, dapat babae yan. Healthcare assistant, as much as possible babae. Pero pwede din naman lalaki dyan. Kung lalaki ka man, mas gusto ko na makakita ng gay na nurse. Mas cute sila eh. Mas okay sila. Kasi at least define mo sila, di ba, na care talaga sila. Kasi may puso sila, pusong mamon, di ba? Kaya yun ang sinasabi ko. Saka dito, maraming mga babae dito na malalakas ang arrive. Kaya ingat-ingat ka dyan. Yung mga sinabi ko na nakaraan, yung mga gupit hindi ko naman sinasabing lahat sila, kasi sa totoo lang yung iba dito nagpapagupit ng barbers na parang tomboy ang dating, kasi ang pagpapagupit dito napakamahal, lalo na sa mga kababaihan. Pag nagpa-parlor ka dito, Diyos ko, parang trim lang data dito 100 pounds na sa babae. Kaya yung babae dito, kung either sobrang haba ng buhok o sobrang ikli ng buhok. Kaya malalaman mo naman yan yung mga strong personality na babae dito eh. Mga nurses, mga managers, mga deputies, yan, mga ganyan. Minsan kahit healthcare assistant, kahit mga kita mo, yung asta naman nila makita mo na, hindi kasi mean na lesbian sila or gay sila or bisexual sila o tomboy sila. Hindi. Matindi kasi ang feminism dito sa UK. Kaya maraming mga kababaihan dito na Kaya ingat-ingat ka rin kung matutulong ka sa mga babae dito. Tansyahin mo din, baka minsan mapahiya ka o kunyari magpapaupo ka sa
sa bus o magpapaupo ka sa tren, tingnan mo rin muna kasi nangyari na sa akin yan na may ginanon ako pa napahiya kasi ayaw niyang umupo. O kaya may nangyari na rin yun sa akin dito, nung tutulungan ko magbuhat ng mabigat, ayaw. Ako pa napahiya, di ba? Kaya kaya yung mga lalaki dito umiiwas sa ganun kasi nag-iwas na maging gentleman kasi nga marami nga kasi dito malalakas ang mga arrive mga pers, pero marami pa rin naman mga babaeng magpapatulong, hindi lang sila hihingi ng tulong sa iyo kasi kung may bubuhatin kaya lang naman nila buhatin yun kasi nga pinapakita nila na mayroon tayong equality, which means I don't believe on that. How dare you. I don't believe on that. Kaya saka natin pag-usapan bakit hindi. Yun ang opinion ko kaya respetuhin nyo yun. Kung anong opinion nyo, respeto ko rin, di ba? Kaya yun lang, wag mo lang silang wag mo lang, kung ayaw magpatulong, di ba? Kasi tandaan mo, ang NHS is dominated by women. Most likely the managers are women, yeah. Pero ako, in my opinion, mas gusto ko lalaki ang boss. Mas gusto ko lalaki ang manager. Mas gusto ko lalaki ang supervisor. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, hanggat maaari lang. Ayun, mga supervisor ko yun, okay naman sila no problem Kaya, sige lang, masaya lang ako, di ba? Yun lang naman. Kaya, yun. Siguro, may naiisip pa kasi akong iba. Siguro baka mag part 3 pa tayo. So, sige na, babalik na ako sa word at ang pangit talaga ng weather. Grabe, tingnan nyo. Yan, nakita nyo? Di ba? Pangit, umuulan. Hapon, maayos yan. Hindi ang yan. Kaya maraming po salamat sa inyo ulit at huwag kayong magano kasi pasensya na kayo at nilalabas ko lang yung mga rant ko minsan, di ba? Gusto ko lang kasi magising yung mga tao na ang buhay dito sa UK ay hindi ganun kadali. Masarap sana kung may kaibigan ka kaso kung ang kaibigan mo mismo hindi mo maturing na kaibigan dahil mas mayabang pa sa'yo, di ba? Kahit naman di ka nagyayabang, niyayabangan ka. O kaya kailangan kung may utang na loob ka sa kanila, ipakita mo na ginagratitude mo sila. Wala namang problema dun, pero yung minsan yung pamumukha ba sa'yo, di ba? Masakit di ba? Saka yung mga kaibigan ka na ayaw tumigil sa kakainom, di ba? Dapat yung mga ganun nilalayuan, di ba? Kasi pagka nagkasakit ka, hindi mo naman siya kasama Ikaw lang magkakasakit sa sarili mo. At meron din mga kaibigan ako dito, malakas din magsugal. Nababang karote, kasusugal. Yan, pag-usapan natin yan, mga bisyo ng mga Pilipino dito. Wala nga sabong dito, pero meron naman dito ladbrok. Ano yung ladbrok? Parang yun, yan yung gustong gawin ni Erap na parang isang area na saan pwede ka magsugal online. Meron silang mga slot machine doon. Pwede kang tumaya ng mga bet, basketball, sinong gusto mong Alaska, San Miguel, bibet ka ba San Miguel mananalo. Yan ang gusto dati ni Erap, na dyan siya nadali, di ba? Hindi naman nangyari sa Pilipinas. Maraming yan dito, kaya marami din ditong Pilipino na lunod. Kaya pag-usapan natin yung susunod. Pero tapusin na muna natin tungkol sa mga bagay-bagay na ayaw ko dito sa NHS bilang isang cleaner. Sige po, maraming po salamat. At sa susunod po natin pagkikita, ito po ulit si Paul Ocampo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!